Ang lugar po namin noon ay talagang konti lang po talaga yung mga punong kahoy dito. Noong 1991, may El Nino kasi noon. Doon namin naranasan talaga, napakahirap po yung tubig. Nung dumating na po yung CBFM, tinulungan kami at tinuruan ng DNR kung paano i-manage ang CBFM area namin. Ang Federation of Vista Hills, Kalungkong and Kakilingan Upland Farmers Organization ang nagsisilbing tagapangalaga ng 3,000 ektaryang CBFM area sa Buenavista, Bayumbong, Nueva Vizcaya simula taong 1999. Ito ay sa bisa ng Community-Based Forest Management Agreement o CBFMA na nilagdaan ng Marso ng parehong taon. Kalahati ng kabuoang lawak ay isang likas na kagubatan o natural forest na pinangangalagaan ng organisasyon. Ang kalahati, nagsisilbing production site na siya namang nililinang at pinagyayaman ng mga PO members. Mga tinatanim po naming mga punong kahoy, karamihan po doon ay mga Gmelina, mahogany. Although nagtatanim na rin po kami ng mga Dipterocarp ngayon. Katapos po ng 25 years, makikita naman po natin dito kung paano yung pagbabago ng aming kapaligiran. Napakarami na pong kahoy ngayon. Sa ngayon po, masagana na po yung tubig namin dito. Hindi na namin ulit naranasan yung napakahirap na walang tubig. Noong simula, mayroon lamang mahigit 100 kasapi ang organisasyon. Sa ngayon, binubuo na ito ng 250 miyembro. Maliban sa pagtatanim, minabuti ng organisasyon na bumuo ng mga livelihood projects upang mas mapaangat ang estado ng buhay ng bawat miyembro. Ang mga livelihood projects na ito ay tagumpay na naisakatuparan sa tulong na rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DOST, DA, DTI, maging ng TESDA at NVSU. Sinimulan din namin yung Litoko production. Yun naman ay nafokusan namin na parang na-enhance na livelihood production namin. Kasi yung Litoko production, trainain kami ng NVSU at DOST na wine making tsaka vinegar making, mga jam, preserves. Maliban sa dito lang siya sa local, meron na rin mga umo-order outside the province. Ang isa sa malaking naibigay na tulong sa aming CBFM area ay itong Department of Agriculture. Kasi nagbibigay po sila ng mga high value seeds para sa aming mga members. And then nabigyan din po kami ng rain shelter, spring development irrigation project. Tapos pinakahuli po itong National Urban Peri-Urban Agriculture Project. Nagsilbing instrumento din ang mga livelihood projects na ito upang mapabuti ang kalagayan ng kapaligiran at ekonomiya ng kanilang komunidad. Ang laki ng tulong ng CBFM mula sa dating katayuan nitong lugar dahil kalbong-kalbo yan noon. So ako mismo nakita ko kung paano na-develop yung lugar na naging ganito. Dumami yung tubig, tapos naging rich yung lupa para pagtamnan nila. Gumanda na rin po yung sa kapaligiran natin kasi napakarami ng mga punong kahoy. Tapos sa wildlife po, mga ibon natin, medyo dumarami na, bumabalik na po yung mga ibang klase ng ibon. Kahit po sa ating kabundukan, yung mga wild pigs. Sa mga kinita namin sa CBFM o sa mga project namin, may napatayo naman po kaming isang opisina, tapos yung mga gamit namin, nakapundar po kami. Tumutulong na rin po kami sa LGU para sa pag-improve ng mga daanan, pagpapatayo ng mga irrigation. Generally, ang layo na ng kalagayan ng mga tao dito ngayon compared noon. Noon, talagang naglalakad lang yung mga tao na ang hirap-hirap. Pero ngayon, may mga nakabili na ng motor, may mga sasakyan na rin sila. Mas okay na yung pagbababa nila ng produkto nila na at the same time, naalagaan naman yung kagubatan. Kasi dati, hirap na hirap kaming magpatigil sa kanila na magputol. Ngayon, kahit siguro pag ulingin mo sila dyan, ayaw na nila. Dahil alam nilang yun yung aming source of buhay. Sa kasalukuyan, kilala ang organisasyon hindi lamang sa lambak ng Cagayan, kundi sa buong bansa dahil sa masigasig at epektibong pamamahala nito sa CBFM area. Aktibo rin silang nagbabahagi ng kanilang pamamaraan sa pamamahala sa iba pang mga people's organizations sa buong bansa. Nakarating kami sa ganitong sitwasyon dahil po sa kooperasyon ng bawat membro. Hindi lang po yung membro, pati na rin po yung sa komunidad. At siyempre sa tulong po ng DNR at iba pang ahensya ng gobyerno na lagi pong
nakaalalay po sa amin. Sa ngayon, tuloy-tuloy po yung pagkandak po namin ng foot patrol sa aming nasasakupang area. Tuloy-tuloy din po yung IEC sa aming mga members at sa mga members po ng komunidad namin. Dahil sa patuloy na paglago ng lugar, hangad ng DENR na higit pa itong malinang upang hubugin ang kaalaman, asal at kaugalian ng susunod na henerasyon para sa kalikasan. May mga nakikita tayong mga doon potential na ecotourism destination. At ang isang plano doon na napag-uusapan namin with the PO, pag-i-establish ng EE, Camp for Kids. EE stands for Environmental Education for Kids. Kung saan natin sila matutulungan yung mga bata to connect with nature. Sa bawat punong itinanim, sa bawat proyektong naisakatuparan, unti-unting nabuo ang isang pamayanang matatag, hindi lamang sa ekonomiya, kundi higit sa lahat, sa pagmamahal at malasakit sa kalikasan. Ang lugar na ito ay napakalaking tulong po sa aming mga members, hindi lang po sa aming members kasi ang mga mamamayan dito nanggagaling yung mga tubig. Kaya talaga poproteksyonan namin ito. Lalo pa siyang pagandahin para lalo pa siyang makilala. Kaya kami umaasa po na sana tuloy-tuloy po yung CBFM sa aming lugar. Ang kanilang kwento ay patunay na ang totoong pag-unlad ay nakaugat sa sama-samang pagkilos at responsableng pamamahala ng kalikasan. Higit sa lahat, nagsisilbi itong inspirasyon na ang pangarap na mas maunlad at mas lunti ang bukas ay posible kung ito'y ating pangangalagaan at ipagpapatuloy.